Napakahirap para kay Maria na paniwalaan ang pinagagawa sa kanya ni Vince. Manang, biglang natauhan si Maria nang marinig ang pakiusap ni Vince. Okay iho. I am bringing her belongings right now. Halos magkanda buhol-buhol ang dila ni Maria habang sinasabi ang mga katagang iyon at pagkatapos ay mabilis na lumabas ng kwarto. Makalipas lang ang ilang minuto ay muling bumalik si Maria sa kwarto ni Vince na dala-dala ang mga gamit ni Leslie. Tinulungan ni Maria si Vince sa pag-aayos ng wardrobe kaya mabilis nila itong natapos. Matapos ang halos 1 oras, ay mabilis nilang naiayos ang mga gamit ni Leslie katabi ng mga gamit ni Vince. Nagniningning sa tuwa ang mga mata ni Vince habang pinagmamasdan ang magkasamang mga damit nila ni Leslie sa loob ng closet. Naglagay si Vince ng maliit na space ngunit maaliwalas na espasyo sa sulok ng silid kung saan niya maaaring gawin ang kanyang trabaho. Nai-imagine niya si Leslie na nakaupo sa sofa sa loob ng kwarto habang nagtatrabaho sa harap ng laptop. Tila nasasabik na siyang makita ang kanyang asawa sa ganoong sitwasyon. Biglang naisip ni Vince na kailangan niyang palitan ang black and white niyang wall sa loob ng kanyang kwarto dahil naisip niyang hindi ito babagay sa kanyang asawa. Gusto niyang gawing mas makulay ang silid gaya ng kulay ng kwarto ni Leslie sa ibaba. At kailangan niya itong mapalitan sa lalong madaling panahon. Naisip ni Vince na marami siyang kailangang baguhin sa buhay niya ngayon. Matapos maiayos ang lahat ng gamit ni Leslie, ay muling pinunasan ni Maria ang noo, palad at mga paa ni Leslie bago ito tuluyang lumabas ng silid. Isinara ni Vince ang pinto at dahan-dahang lumapit sa kama at naupo sa tabi ni Leslie. Habang pinagmamasdan ang mukha ni Leslie, ay bigla niyang naisip kung bakit ganito kanipis na damit ang isinuot ni Maria dito. It was already hard for Vince to come this close to his wife, and now this. Kasalanan bang mapatitig siya sa natutulog niyang asawa? It was not his fault. She looked so tempting even when sick. Patuloy na pinagmasdan ni Vince ang natutulog na asawa habang pinupunasan ng sponge ang noo ni Leslie tulad ng sinabi ni Maria. Paulit-ulit niyang pinunasan ang noo, kamay at paa ni Leslie every other hour. At bahagyang hinaplos ang buhok hanggang sa makatulog ito ng mahimbing. What the heck? How come? Paano nangyaring ang kanyang una na inisprayan niya ng paboritong pabango ay amoy pabango ng isang lalaki? Niyakap ni Leslie ang unan at muling inamoy. Gosh, it was so male. Bigla siyang natauhan at idinilat ang kanyang mga mata. Nilanghap niya ang mahalimuyak na amoy ng pabango. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nagsimulang tumambol ang kanyang puso sa gulat. Hindi niya iyon kwarto. Oh God! Ang madilim na dingding at ang madilim na kapaligiran ay kilalang kilala niya. Nakapunta na siya dito dati. Hindi niya matandaan kung paano niya isinuot ang damit na iyon at kung kailan at kung paano siya napunta sa silid ni Vince. Bumilis ang tibok ng puso ni Leslie habang ini-imagine kung paano nangyari na nasa ganito siyang sitwasyon. Ngunit kahit anong gawin niyang pag-iisip ay wala siyang maalala. Tumayo siya sa kanyang kama at iniikot ang paningin sa buong silid para tiyakin kung may iba pang tao roon bukod sa kanya. Nang wala siyang makita, ay muli siyang bumalik sa kama at naupo sa gilid. Nagsimulang mag-flash sa kanyang memorya ang mga alaala noong nakaraang araw. Bahagya niyang hinawakan ang medyo masakit pa niyang ulo. Naalala niya rin ang biglang pagbabago ng silid sa kanyang opisina. At dahil sa dami ng trabaho, ay bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. At pagkatapos noon, ay wala na siyang ibang naalala. Nang maalala ang lahat ng nangyari, ay mabilis na tumakbo si Leslie palabas ng kwarto ni Vince. At agad na hinanap si Maria. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Una ay ang pagbabago ng kanyang opisina. At ngayon naman ay nagising siya sa kwarto ni Vince. Nadatna ni Leslie si Maria sa kusina habang abala sa paghahanda ng tanghalian.
Manang, paano ako nakatulog sa itaas sa kwarto ni Vince? Nagtatakang tanong niya kay Maria. O iha, gising ka na pala. Bakit ka nandito? Dapat kang magpahinga iha. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Nag-aalalang sabi ni Maria. Mabuti na ang pakiramdam ko, Manang. Nandito po ako dahil nalilito ako sa mga nangyayari. Naguguluhang sabi niya sa matanda. Labis kaming nag-alala sa iyo, iha. Nagtaka si Leslie sa sinabi ni Maria. Kami? Ikaw at sino, Manang? Oo, iha. Kami ni Vince. Tugon ni Maria sa naguguluhang isip ni Leslie. Si Vince? Bakit naman siya mag-aalala para sa akin? Iha, si Vince ang nag-uwi sa'yo kahapon at siya rin ang nag-alaga sa'yo. Hindi makapaniwala si Leslie sa sinabi ng matanda. Ano ang sinasabi nito? Pinaglalaroan ba siya ni Maria? Oh my God! Manang, hindi ko maintindihan. Bakit niya ako aalagaan? Muling tanong ni Leslie na halos pasigaw dahil sa pagkadismaya. Hindi ko rin alam, iha. Kahit ako ay nagulat din sa ginawa ng aking alaga. At hindi ko akalain na kaya niyang alagaan ang isang tao ng ganoon katotoo. Ngunit ginawa niya iyon sa iyo, iha. Sabi ni Maria na may halong ningning sa mga mata. Manang, hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Pero gusto ko munang pumunta sa kwarto ko ngayon. Nais niyang pumunta sa kanyang kwarto at doon isipin kung paano nangyari ang lahat. Si Vince ang nag-alaga sa kanya, sa mismong kwarto nito. Para kay Leslie, iyon ay isang bagay na napakahirap paniwalaan. Bakit gagawin ni Vince iyon? Iha, makinig ka. Ngunit ayaw nang magsalita pa ni Leslie at nagmadali siyang pumunta sa kanyang silid. At nang makarating siya sa pinto, ay paulit-ulit niyang pinihit ang doorknob. Tinulak niya ang pinto ng paulit-ulit, pero walang nangyari. Hindi niya nabuksan ang nakalak na pinto ng kanyang kwarto. Iha, yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Inilak din niya ang iba pang mga guest room. Pinalipat sa akin ni Vince ang lahat ng gamit mo sa kwarto niya. Masayang sabi ni Maria at pagkatapos ay ikinwento ang nangyari. Anong sinasabi niyo, Manang? Seryoso po ba kayo? Bakit naman niya gagawin iyon? Hindi ba man lang niya naisip kung ano ang gusto ko? Paano kung ayaw kong makasama siya sa iisang kwarto? Kung gusto niya akong makasama sa iisang kwarto, dapat ay tinanong niya muna ako. Isa pa, mahigpit niya akong pinagbawalan na makapasok doon. Kaya bakit niya inyong gagawin ngayon? Sa sobrang galit ni Leslie, ay hindi niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Iha, huminahon ka. Maaari mo siyang tanungin pagdating niya. Sa ngayon, mangyari sana na itigil mo muna ang iyong pag-iisip. Pumunta ka sa kwarto at magpahinga ka. Nag-aalalang sabi ni Maria. Isang araw lang akong nawala ng malay at napakarami agad nangyari. Pabuntong hiningang sabi niya. Maaari sanang magpahinga ka, iha, at ako na ang bahalang mag-akyat ng almusal mo. Hinaplos ni Maria ang ulo ni Leslie bago tuluyang tumalikod. Talagang kailangan ko siyang makausap, Manang, dahil hindi na ito normal. Natapos na namin ang halos 6 na buwan na pagsasama ng walang pakialam sa isa't isa. At 6 na buwan na lang ang titiisin namin at magiging malaya na ang bawat isa sa amin. Bakit ngayon? Nagtatakang tanong ni Leslie pagkatapos ay bigla siyang may naalala. Nagmamadaling tinawag ni Leslie si Maria mula sa likuran niya. Huminto si Maria sa paglalakad at tumingin kay Leslie. Bakit, iha? Nagtatakang tanong ni Maria. Manang, kung walang magbabago at kung kinakailangan talagang mag-share kami ni Vince sa iisang kwarto, maaari niyo bang sunugin ang lahat ng dati niyang bedsheet at gumamit ng bago? Binigyan siya ni Maria ng isang ngiti bago tumango at nagtungo sa kusina. Dahan-dahang umakyat si Leslie. Nadagdagan ang takot niya habang papalapit sa silid ni Vince. Ano ang iniisip ni Vince? Paano niya nagawang ilipat ang lahat ng gamit ko sa kanyang silid? Isinaalang-alang ba ni Vince na makashare siya sa kwarto nito ng tuluyan? Sa pagkakaalam ni Leslie, ay kinasusuklaman ni Vince ang lahat tungkol sa pagkatao niya.
at ayaw na ayaw nitong makita ang pagmumukha niya. Wala siyang idea kung ano ang tumatakbo sa isip ni Vince. Maingat na binuksan ni Leslie ang pinto ng kwarto at pumasok doon. Ang kama ay hindi pa naaayos at malinaw na mababakas na may 2 tao na natulog doon. Nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang katawan at ang bawat hibla ng kanyang buhok sa katawan ay tila nagising nang maisip na katabi niyang natulog si Vince sa iisang kama. Nang tumingin siya sa paligid, ay napansin niya ang isang planggana at sponge na nakapatong sa table sa gilid ng kama. Habang naglalakad, ay napansin niya ang isang aparador. Natigilan siya nang makita ang sariling damit na maayos na nakatupi sa tabi ng mga damit ni Vince. Halos malusaw ang naguguluhan niyang utak nang makita iyon. May pag-aalinlangan sa mukha ni Leslie habang maingat na pumipili ng paborito at komportableng damit. At pagkatapos ay dumiretso siya sa banyo sa loob ng napakalaking kwarto ni Vince upang maligo. Sa loob ng banyo ay napansin niya na maayos na nakalagay sa mga cabinet ang mga panlalaking produkto. Nagustuhan niya ang kalinisan ni Vince sa mga personal na gamit nito. Why not? Kung tutuusin ay gusto ng mga babae ang lalaking malinis at mabango. Binuksan ni Leslie ang maligamgam na tubig mula sa shower. Naisip niyang baka sakaling ma-refresh ang kanyang katawan sa maligamgam na tubig. Ngunit hindi iyon nangyari. Naisip niya na baka ang mga halaman sa garden ang magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Habang naglalakad sa tabi ng mga puno at mga bulaklak, ay naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang kanyang stress. Ang sariwang hangin at ang mga berdeng halaman ang nagpa-refresh sa kanyang katawan at isipan. Naging masigla ang kanyang pakiramdam at sandaling nakalimutan si Vince. Habang pinagmamasdan niya ang magagandang halaman sa garden, ay biglang nagawi ang kanyang paningin sa isang masculine na katawan ng isang lalaking nakasandal sa pader, katabi ng sunflower. Nagulat siya nang makitang matalim siyang pinagmamasdan ni Vince mula sa di kalayuan. Hindi masabi ni Leslie kung paano naging heartbreaker ang isang makapigil hiningang gwapong lalaking tulad ni Vince. Masasabi niyang si Vince ang klase ng lalaking walang awa, walang puso at singbagsik ng isang halimaw. Habang pinagmamasdan ni Vince si Leslie sa gitna ng magagandang bulaklak mula sa garden, ay napansin niyang si Leslie ang pinakamagandang bulaklak na naroroon. Siya ang pinakakapansin-pansin, pinakamakulay at pinakakaakit-akit na bulaklak na namumukadkad sa hardin. Kahit may sakit ito at kahit walang makeup, God, she looks so sexy in that tempting short floral chiffon dress. Ang mabangis na kulay ng suot nitong dress ay umiindayog sa ihip ng hangin. Pakiramdam ni Vince ay wala siyang ibang gusto kundi yakapin ng mahigpit si Leslie at halikan. Vince crosses both arms on his chest and watch her with starving eyes. Sa buong maghapon ni Vince sa opisina, ay mahirap para sa kanya na hindi makita si Leslie sa buong araw. Lalo na kapag naiisip niya na ang babaeng hinahabol-habol niya ay nasa loob lamang ng kanyang bahay. Vince missed her so freaking much, and to be honest, he never missed anyone so much in his life. At kung nakinig lamang siya sa kanyang mga magulang, kung iginalang sana niya ang babaeng pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. At kung tiningnan lang sana niya ang kanyang asawa noong oras ng kanilang kasal, ay hindi sana nangyari ang ganito. Ni hindi niya ito binigyan ng respeto. He wasn't anything less than a cruel monster. Kailangan niyang makausap si Leslie. Kailangan nilang magsimula ng panibago. Kung kinakailangan niyang ibigay ang buong buhay niya para sa pagsisisi sa kanyang mga nagawang pagkakamali ay gagawin niya. Nangako si Vince sa sarili na hindi siya susuko sa panunuyo kay Leslie hanggat hindi siya nito napapatawad. Kung dati ay hindi niya ito binigyan ng kahit nakatiting na respeto, sa pagkakataong ito ay handa niyang itapon ang kanyang dignidad upang mapatawad siya ng babaeng kanyang minamahal.
Mula sa di kalayuan ay humakbang si Vince papalapit kay Leslie. Habang naglalakad si Vince palapit sa kanya, ay napansin niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Nagbaba si Leslie ng tingin. Wala siyang intensyon na tingnan ang mga mata ni Vince pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila. Ang kailangan lang ni Leslie ay panatilihin ang distansya sa pagitan nila upang mairaos niya ang natitirang bahagi ng taon sa pagsasama nila na hindi mahuhulog sa anumang problema. Gusto niyang protektahan ang kanyang pride, ang kanyang dignidad, at ang kanyang puso. Ayaw niyang masaktan pa, ngunit napakaraming tanong ang tumatakbo sa isip niya na gusto niyang itanong. Dahan-dahan niyang sinalikop ang kanyang mga kamay. Ginawa niya iyon dahil gusto niyang protektahan ang sarili. Muling naramdaman ni Leslie ang mga titig ni Vince sa kanya nang tanungin niya ito. May gusto akong itanong sa'yo para linawin ang mga bagay. Seryosong tanong niya sa mahinang boses. Makakasama sa'yo ang magtagal dito sa labas. Pumasok ka na sa loob at doon tayo mag-usap. Halos maputol ang hininga ni Leslie matapos marinig ang sinabi ni Vince. Ano ang nangyayari kay Vince? Bakit bigla niya akong kinakausap? At higit sa lahat, bakit bigla niyang naramdaman ang magalang na tono ng boses nito sa kanya? Hindi inaakala ni Leslie na kakausapin siya ni Vince ng maayos. Paano nangyari na nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya? Dahil ba ito sa pangakong binitawan nito sa ama? Ano man ang dahilan ng pagbabago ni Vince, kailangan niyang marinig ang mga sagot sa kanyang katanungan dahil hindi niya kayang matulog sa kaparehong kama kung saan ni Vince nakakasiping ang iba't ibang babae nito. At kung ang pakikinig kay Vince ang magbibigay ng kasagutan, then be it. Kahit isang sulyap kay Vince ay hindi niya ginawa. Nag-umpisang maglakad si Leslie papasok sa mansyon at inalalayan siya ni Vince patungo sa kwarto nito. Nang makapasok sa kwarto, ay muli na namang naramdaman ni Leslie ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tumayo si Leslie sa isang sulok ng kwarto sa tabi ng pinto at muling hinalukip-kip ang mga kamay. Habang nakatayo siya malapit sa pinto, ay manaka-naka niyang sinulyapan si Vince. Don't feel uncomfortable. This was your room too. Simula ngayon, ay magka-share na tayo sa kwartong ito, sabi ni Vince habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakaramdam si Leslie ng panlalamig ng kamay nang marinig ang binitawang salita ni Vince. Gusto kong pag-usapan ang lahat. Bakit ganun? Ano ang nangyayari sa boses niya? Bakit nagkakanda buhol-buhol ang dila niya? Bakit ba napaka-intimidate ng lalaking ito? Oh God! But at first, you had to come to sit with me, Angel. Muling sabi ni Vince. At anong Angel ang sinasabi niya? My God! Nasisiraan na yata talaga ng ulo si Vince. Muling sabi ni Leslie sa sarili. Saglit na nanlaki ang mga mata ni Leslie dahil sa pagtataka sa mga naririnig kay Vince. Tumingin siya sa ibaba bago muling nagsalita. Ang pangalan ko ay Leslie Ann at hindi ako si Angel, muli niyang sabi. I know, but you are Angel to me. Ramdam na ramdam ni Leslie ang ngisi ni Vince na naglalaro sa mga labi nito. Angel, bakit niya ako bibigyan ng pangalan? Muli ay naramdaman ni Leslie ang pagngiti ni Vince kahit hindi niya ito tinitingnan. Pero bakit? Hindi na ba ito galit sa kanya tulad noon? Halika. Umupo ka dito, please. Seryosong pakiusap ni Vince. Well, sabi niya please, kaya iginalang iyon ni Leslie. Kailangan niyang ipakita na hindi siya arogante, mayabang at tanga, tulad ni Vince. Bakit gusto mong i-share ang room mo sa akin? Diretsyong tanong niya. Ilang segundong nag-isip si Vince, kaya inisip ni Leslie na hindi nito alam kung ano ang isasagot. Nakapagtataka, hindi ba? Sagot ni Vince habang nakangiti. Napikon si Leslie sa naging sagot nito sa kanya
Naiinis siya sa reaksyon ni Vince. How can he smile? Ngunit hindi nagtagal ay muling nagsalita si Vince. Well, I want us to live together and act like a normal husband and wife. Deserve ni Dad na maging masaya. Alam mo naman, di ba? Kung ito ang makakapagpasaya sa kanya, I will give it a shot. At ito lang ang hinihiling niya sa atin. Pagkatapos magsalita ni Vince, ay sinubukan ni Leslie na muling magsalita ngunit pinigilan siya nito. Let me finish first. Simula bukas ay papasok tayo sa opisina na magkasabay at uuwi rin tayong magkasabay. We will go to places as a couple. Mag-uusap tayo bilang mag-asawa at magsasama sa iisang silid at sa kama na ito bilang mag-asawa. I am not talking about physical relationship. Sana ay makuha mo ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang ay maging komportable tayo sa isa't isa para ipakita kay Dad na masaya tayo. Gusto kong mapasaya si Dad. Gusto ko siyang mapangiti. And I don't want any stupid little thing bothering him before he. You know, ni hindi mabigkas ni Vince ang salitang mamatay. Sana maintindihan mo ako at sana tulungan mo ako dito. Will you, Angel? Tanong ni Vince kasunod noon ay dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Leslie para pumayag ito. Medyo mahirap para kay Leslie na tanggapin ang mga sinabi ni Vince. They sounded pretty great to hear from a son, but rather dangerous for a relationship like theirs. But she married Vince for the same purpose, right? Para mapasaya ang daddy nito. At ngayon ay pumapayag na si Vince na makipagtulungan sa kanya. Kung ang maganda nilang pagsasamahan ni Vince ang makakapagpasaya sa matandang may sakit, dapat niyang gawin ito. Naisip niya rin na anumang oras ay pwede itong bawian ng buhay. Pinakasalan niya si Vince para pasayahin ang natitirang buhay ng matanda. At ngayon ay tutulungan na siya ni Vince. Hindi sila magiging mag-asawa sa loob ng bahay at 6 na buwan na lang siyang magtitiis kasama si Vince. At pagkatapos ay magiging malaya na siya. Pero bakit sarili niya lang ang iniisip niya? Bakit napaka-selfish niya? She had her entire life to live her way if God permitted. Hindi tulad ng iba. Hindi tulad ng daddy ni Vince na may limitadong oras na lang dito sa mundo. Nang maisip ni Leslie ang mga bagay na iyon, ay nagpasa siya. Okay, pabulong niyang sagot. Hindi siya sigurado kung narinig siya ni Vince o hindi. Nakahinga si Vince ng maluwag matapos marinig ang sagot ni Leslie. At pagkatapos ay muli siyang tumingin dito at sinabing, pagkatapos nating kumain ay maaari ka nang magpahingang muli. Mariing sabi ni Vince. Ngunit may tanong pa rin sa isipan ni Leslie na kailangan niyang siguraduhin. Pwede ba akong magtanong ng isa pang tanong? Muling sabi ni Leslie. Lumapit si Vince at umupo sa tabi niya. Agad namang lumayo si Leslie at bahagyang nilagyan ng distansya ang pagitan nila. Yes, Angel, kahit ano. Mabilis na sabi ni Vince. Anong meron sa pangalang Angel? Iyan ba talaga ang itatawag mo sa akin? Tumawa ng bahagya si Vince at ibinilik ang tanong kay Leslie. Is this your question? If yes, then the answer is yes. You are Angel to me. Mabilis namang nagsalita si Leslie. Hindi yan ang tanong ko. What I want to ask is, maaari ko bang sunugin ang matres ng iyong kama at lahat ng bedsheet, unan kumot, at iba pang saplot mula dito sa iyong kama? Isa pa, paano mo dadalhin dito ang iba't ibang babae mo kung kasama mo ako dito sa kwarto mo? Kailangan niyang liwanagin ang lahat kay Vince dahil hindi siya mahilig sa anumang live na ginagawa nito sa gabi. Pagkatapos ng ilang minutong pagkabigla, ay sinagot ni Vince ang tanong ni Leslie. There will be no more guest, Angel. Sa sobrang tuwa ay gusto na lang niyang yakapin si Leslie at ikulong sa kanyang mga bisig with the aim of that she only belonged to him so she could kiss her forever.
Hindi akalain ni Vince na tatanggapin ni Leslie ang makasama siya sa iisang kwarto. After all, bakit gagawin ni Leslie iyon? Pagkatapos ng lahat ng kasamaang ginawa niya dito. Sa puso niyang puno ng hiya at pag-aalinlangan, ay nagawa ni Vince na itanong iyon sa kanyang sarili. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe.